Please stop scrolling. New Testament of the Bible, Mateo 24:47, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako, ngunit ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Imagine, simula pa lang ng paghihirap tapos magko-comment ka ng Diyos ka ba? Ba't alam mo yung mangyayari? Marunong ka mag-pray pero hindi ka marunong magbasa ng Bible. Na lahat ng nangyayari ngayon, nakasulat at nakatakda ng mangyari. Ang mga sakuna tulad ng lindol, part pa lang siya ng simula. Isa siyang mga palatandaan na mangyayari, kaya pinapaalalahanan ka. Ito'y panawagan sa atin para maging handa. Hindi lang pisikal, spiritual. Sa gitna ng kaguluhan, ang pananampalataya ay kahandaan. At pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, hindi para matakot ka sa darating. Kung naniniwala kang may Diyos, dapat alam mong may second coming. O ito yung tinatanong mo, karaniwan na nagko-comment yan, bakit inaabangan, dapat mag-pray na lang. Idadaan natin sa Bible yan, kasi alam ko na itatanong mo eh. Kaya't kayo'y maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi ko na sinasabi na maghanda ka, okay? Dahil dito sa mundong to, ang hirap paunawaan ng tao. Pinapaalalahanan ka ni Lord. Siya na nagsabi, kayo'y maging handa sapagkat darating ang anak ng tao. Ang lahat na nakikita o nangyayari, pasimula pa lang to. Nasa simula pa lang tayo, natatakot ka na. Hindi to aksidenteng dumaan sa newsfeed mo. Dumaan to para gamitin ako para sabihin sa'yo. Hindi naman para sa akin kung hindi ka naniniwala sa akin. Pero yung Bible yung nagsasabi sa'yo at ginagamit ako para sabihin sa'yo kasi hindi mo naiintindihan. Yung manalangin tayo pero hindi mo alam yung kung ano yung nakasulat sa Bible. Before the video na nilabas ko, million of views, hundreds, thousand of comments na siya. Sasabihin mo sa akin makontent lang. Kahit nga ako. Hindi ko alam ba't sinabi ko yun. Nagbisa ko sa Bible at sa news sa Pivok. Kung papanoorin mo yung buong videos na yon, galing yun sa news at saka sa Pivok. Ang Pivok, yun yung mga expert about volcanic. Imagine. The middle of the night, lumabas sa FYP ko yung nangyari sa Cebu. 10 p.m. ng Tuesday nangyari yun. Madaling araw ko na siya napanood. And then pagkatapos ko nun, hindi ko alam yung kabang nararamdaman ko. Ginawan ko siya ng video. And then umabot pa yun ng alas 2, alas 3. Tapos syempre baka maramdaman ng TikTok sunod-sunod. Hindi ako makatulog. Hindi ako expert. Anong alam ko para sabihin ko sa'yo? Sino ba ako para pakinggan mo? Tumayo ako, the middle of the night, gumawa ako ng video at umabot siya ng million of views. Hindi to about content, create lang na may mga content lang. Wag mong isipin na ganun. Lahat po dun sa video na yon, all information, lahat yon, expert ng Pivok ang nagsabi. Kasi kahit ang Pivok nakikita nila na gaano kalakas yung tatama sa lindol pero walang nakakaalam. Wala po nakakaalam kahit isa. Kahit sinong mga expert ang nakakaalam. Kung kailan darating araw, oras, panahon. Kung gaano kalakas yung tatama na yan. Lahat ng sinabi ko dun based on expert, mga bigati na news, pinapaalala kung gaano kalakas ang tatamang dabiguan. Hindi sa akin galing ang report mismo, pero sa akin nang galing na sabihin ko sa'yo para mag-pray ka. Yun yung lagi kong sinasabi sa dulo, mag-pray ka. Pero yung marunong ka mag-pray pero hindi mo alam kung ano yung laman ng Bible, ang hirap nun. Okay, imagine this. Ginawa ko tong video na to ngayon, October 6, 2025, sa sarap ng tulog ko. Gumising ako at sinabi sa panaginip ko, sabihin mo sa kanila. Sobrang creepy nun. Yung natulog ka lang pagising mo, biglang magsasalita sa panaginip mo, sabihin mo sa kanila. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan.
Pagising ko, dumilat ako. Ang laki ng mata ko. Sabi ko, bakit ako? Paano ako paniniwalaan nila? Paano ko sasabihin sa kanila maniwala sila sa akin? Siya nga na-predict niya na may magaganap na. Pero may naniwala, wala. Kasi hindi naging handa. Tulad nyo rin ako makasalanan eh. Pag-amin ko sa sarili ko, bakit ko sasabihin sa inyo? Ano yung mararamdaman ko pag sinabi ko sa inyo? Ano mararamdaman nyo pag binasa nyo to? Kasi hindi to accident din dumaan sa newsfeed mo. So, I pray before ko gawin yung video na to. Sobrang nakakataas balahibo, sobra. Kung makikita nyo siya, ninote ko. Dinote ko siya. Alam, sobrang creepy kasi hindi ko ma-imagine. 6 pages, October 6 ngayon, 6 pages ang nasulat ko. Na halos hindi ko makilala kung sino. Kung sino ko, o ako pa ba yung nagsasalita o nagsusulat nito. Lahat ng sinasabi ko, based sa Bible na ginagamit ako para sabihin sa'yo, hindi to sa sariling opinion ko. Siyempre may magka-comment pa dyan, sino ka ba para pakinggan kita? Sino ka ba? Sino ba ako para pakinggan mo ko? Hindi mo ako papakinggan. Pero ito yung sinasabi ko sa'yo. Ito yung mismo na sinabi sa mismong panaginip ko. Ipakita mo sa mga lingkod ko ang mga bagay na malapit na mangyari. Pahayag 1 verse 1. Grabe, tumataas yung balahibo ko. Hindi ako karapat-dapat para dalhin to sa'yo. Sobra. Tulad mo rin ako makasalanan. Ang Diyos ay nagbabala hindi upang takutin ka para ihanda ka. Biruin mo sinulat ko to na parang hindi ako. Para lang sabihin sa'yo lahat ng to. Ang pangitain ay binigay, ang mensahe ay malinaw. Maging handa. Di ba nga sabi nga dun sa verse, ano bang sabi? Maging handa ka sa mga mangyayari. Palakasin mo ang pananampalataya mo dahil simula pa lang to ng lahat. Simula pa lang, imagine, nasa simula pa lang, takot ka na. Tapusin mo tong video na to at ipaalam mo sa lahat, hindi ito aksidenteng dumaan at narinig, nabasa mo para paalalahanan ka at huwag kang matakot. Hindi mo kailangang matakot. Dahil nasa Pilipinas tayo, ramdam kita sa mga nakakaunawa ng end time. Okay? Ang sinasabi kong paalala, nakikita ng Diyos ang pananampalataya mo. Inaantay ka lang niya. Magtiwala ka sa magagawa niya. Yung takot, gawing lakas ng pananampalataya mo yun. Tulad mo rin ako na hindi karapat-dapat para dalhin ang mga salitaan to sa'yo. Totoo yun. At inaamin ko yun. Kung alam mo lang, kung nararamdaman nyo lang yung taas ng balahibo ko. Pero ang sabi, ngunit kung ang bantay ay makakita ng panganib at hindi magbabala ang dugo ng bayan, ay pananagutan niya. Ngunit kung siya'y magbabala at hindi na makinig ang bayan, sila'y mananagot sa sarili nilang desisyon. Ezekiel 33 verse 6 to 7. Hindi ako nagsabi niyan. Bible verse. Kung sinabi ko sa'yo, dumaan to sa newsfeed mo at hindi ka naniniwala, hindi mo kailangang maniwala sa akin. Ginamit ako sa Bible verse na yun para malaman mo. Para malaman mo kung ano yung gustong sabihin sa'yo. Pinapaalalahanan ka. Sarili mong desisyon ang hindi unawain ng sinasabi ko. Naging daan ako para malaman mo na huwag kang matakot sa mga darating na mapanganib. Alamin mo na ang tunay na makakapagligtas sa'yo. John 3:16. I am the way, the truth, and the life. Siya ang daan ng katotohanan at buhay. John 10:27 verse 28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Apakagandang verse na pwede mong panghawakan para hindi ka matakot. Isa lang ang gagawin mo. Nililito ka ng mundo. Nililito ka ng sitwasyon. Isa lang ang dapat mong gawin, magtiwala sa magagawa niya.